Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng daily reading for Pisces sa araw na ito gamit ang ating The Tarot card po. Okay, so alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari for Pisces sa araw na napanood niya ito. Okay, this is a timeless reading po. Okay, so kahit anong araw, buwan, taon mo to napanood Pisces, basta mag-resonate sa sitwasyon niyo po, take lang. Pag hindi, huwag pong ipilit, okay? So, reminder lang na ito ay general reading po. So, pwede pong mag-resonate, pwede pong hindi. Okay? Iba-iba po yung mga sitwasyon po ni Pisces. Kung kanino po ito magtugma, take lang. Okay? So, alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari for Pisces sa araw na napanood niya to. Mga gabay, mensahe para kay Pisces sa araw na ito. Ano po yung mga posibleng mangyari po for Pisces sa araw na napanood niya to? Ano yung mga posibleng mangyari? Strength. There is something na controlling yourself, Pisces. Control your mind, control your emotion, tame yourself, okay? Kasi nakikita nyo, feel ko ikaw tong si Lion na nandito. Ikaw to, ito yung emotion mo, ito yung action mo, okay? Ito yung decision mo sa buhay. And this is you, or this is the divine, tama ba? Na, or universe, or angel mo na, kumbaga, inaano ka niya, Pisces, na relax ka lang, control yourself, huwag magpadalos-dalos, okay? Kasi everything happens for a reason, Pisces, okay? So, you have to control yourself. And also, pwede nyo dealing with the Leo. Okay, so there's something na strength, kailangan mong kontrolin yung sarili mo, okay? And let things happen. Okay. So, ano po ito? Bakit ko kontrolin yung sarili, yung decision? Kasi merong darating for you, Pisces, na ikakasaya mo. Kasi Knight of Cups, this is a good news delivery, okay? Kasi cup is all about emotions, it's all about happiness, it's all about love, okay? So, as long as marunong ka maghintay, as long as marunong kang mag-control sa sarili, wag magdalos-dalos yung mga decision sa buhay, darating yung para sa'yo, Pisces, okay? Darating yung nakalaan para sa'yo. Hindi mo siya pinilit, hindi mo, kumbaga, siniksik yung sarili mo. Ba't ko nasabi yun? Okay, basta parang darating lang siya ng kusa, Pisces. Okay, so, control yourself. Control your emotion. Okay, kasi meron darating na Knight of Cups. 9 of Swords. It's either ikaw to, nakikita nyo yan, no? Okay, kasi feel ko, Pisces, nakikita nyo, etong tao na nandito, yung cup, which is itong si Knight of Cups, nasa likuran niya, okay? Pero, nakatalikod siya, Pisces, and nakakover yung mukha niya. Ramdam mo yung stress ng taong to, okay? Umiiyak siya sa gabi, umiiyak siya sa higaan, okay? May mga ini-stress siya sa buhay, okay? And, this is your situation, Pisces, or pwedeng other person to na posibleng konektado din sa reading mo, Pisces, ano, na ito yung nararamdaman niya, ito yung nararamdaman mo, and meron out of nowhere, darating yung para sa'yo, darating yung sitwasyon na ikakasaya mo, Pisces. Ito yung cup, okay? Hindi, nakatago yung face niya, Pisces. Ini-stress niya yung sarili niya, pero hindi niya alam na meron darating para sa kanya. Ayan, no, papunta dito. So, this is you. You have to control yourself, Pisces. This is the advice sa ating reading ngayon, na you have to control yourself, okay? Huwag pa padalos-dalos sa sitwasyon, okay? Just let things happen, Pisces, okay? Huwag mong kontrolin yung hindi dapat or hindi mo makokontrol, okay? Kasi darating yung panahon, darating yung araw, darating yung para sa'yo. Hindi mo pinilit, hindi mo
pinikot. Okay, tama ba yun? Parang ganun, okay? So, pwede to sa trabaho, sitwasyon sa buhay, love life, happiness, whatever it is, opportunity, offer, darating yung para sa'yo. Darating yung nakalaan para sa'yo, Pisces. Okay? Just surrender everything to God. Let go. Surrender mo. Hayaan ng ating Panginoon na siya na bahala kung ano man yung nakalaan para sa'yo, kung ano yung the best para sa'yo, kung kailan niya man to ibibigay, nasa sa kanya na po. Okay? And all you have to do is to have faith. Okay? Kontrolin mo yung sarili mo. Have faith. Let things happen. Surrender everything to God, Pisces. And darating sa tamang panahon yung para sa'yo. Okay? So, kuha siguro tayo dito, Pisces, ng other information regarding with the situation. Bottom of the deck muna tayo. Queen of Swords. Ayan, this is you or you're dealing with someone na ganito. Okay, you have to, you should know how to control your emotions by knowing how to control the situation, Pisces. Okay? Kasi nakikita nyo, ito kasi si Queen of Swords, hindi siya masyadong ma-emotional. Okay? And alam niya kung ano yung nakalaan para sa kanya. Alam niya kung ano yung gusto niya. Okay? So, well, Pisces is an emotional sign kasi water sign tayo, pero wag pa rin pong kalimutan na at the end of the day, ikaw pa rin po ang magpapasaya, ikaw pa rin po ang mamimili kung magiging masaya ka man o hindi. Okay? And ikaw pa rin po ang tatayo sa sarili mong mga paa, so you should know how to make yourself happy and surrender everything to God. Okay? Siya po lahat-lahat ang bahala. Okay? And sa takdang panahon, Pisces, darating yung para sa'yo. As long as alam mo kung ano yung worth mo. As long as alam mo kung ano yung mga bagay na deserve mo, Pisces. Okay? Itong mga 9 of Swords na nandito, normal lang po na makaramdam ng ganito. Hindi ko po ini-invalidate yung emotions po ninyo na, alam mo yun, maiyak, ma-stress ng konti, okay? Pero, again, yung sa akin lang po is, at the end of the day, ikaw pa rin po ang may responsibilidad sa buhay nyo. Pero, as long as marunong kang isurrender lahat and baging masaya sa sarili, sasaya ka, Pisces. And darating, pag masaya ka sa buhay mo, masaya ka sa sarili mo, darating yung mga bagay na nakalaan na ikakasaya mo pa, Pisces. Okay? So, gamitin natin to. Ano pa po yung mga mensahe, mga posibleng mangyari for Pisces sa araw na ito. Mga gabay, ano pa po yung mga posibleng mangyari po for Pisces? May mga posible pa po bang mangyari? Mga gabay, mensahe. Ayun. So, meron tayo dito 9 of Wands and 4 of Pentacles. You're still holding on to something, Pisces, or you should know how to keep something for yourself. Okay? Kasi nakikita nyo, sa 4 of Pentacles natin dito, nakaganon siya dito sa ating Strength card. Okay? So, wag mong ibigay lahat. Sa sitwasyon, mapa-specific na tao, mapabagay, alam mo yun, kahit ano man yung dinidil niyo po, huwag mong ibuhos lahat, Pisces. Mag-iwan ka ng para sa'yo. Araw-araw ko po sinasabi sa inyo na unahin yung sarili. Pag meron ka ng extra, pwede kang mag-share sa iba. Offer man yan, mapa-blessing, mapa-trabaho, mapa-love life, unahin po talaga yung sarili, Pisces. You have to keep safe or something na
kumbaga, hindi ka magiging dehado at the end of the day, Pisces. Unahin mo yung sarili mo. Tapos, pag meron ka ng extra, as I said kanina, pwede ka na makatulong sa ibang tao or ibigay yung pagmamahal mo sa ibang tao. Pero unahin mo talaga yung sarili mo. You should know your worth, Pisces, okay? And huwag mo pa rin kalimutan na magbigay pa rin po ng boundaries. You should know, you should be aware, you should be vigilant in every situation, Pisces. 9 of Wands. Okay, nakikita nyo na nagre-research siya, inaalam niya yung mga pangyayari. Okay, meron tayo dito parang surrender everything to God, ibigay yung mga mga meron ka, okay, maging masaya sa sarili, and alam mo yun, unahin yung sarili, and darating yung panahon, darating din yung para sa'yo, Pisces. Okay, yung reading natin ngayon is something like making yourself a priority, Pisces. Okay? Make yourself a priority. Yung nakalaan sa'yo, para sa'yo. Walang makakaagaw dun, Pisces. Ano? Okay? So, pag meron, mag-iwan para sa sarili, wag ibuhos lahat, okay? Tingi-tingi, okay? As long as na-safe mo yung sarili mo, Pisces, surrender everything to God, control your emotions. Pwedeng yung personality mo, especially Pisces, more on emotion tayo. So, posibleng kung you're dealing with a specific person, sa love, sa friendship, sa family, parang buhos, bigay, ganito, ganyan. Okay, so you should know how to put some boundaries, Pisces. Okay, hindi sa pagiging selfish po, pero ang reading natin ngayon is you should know the limit. You should put yourself in a priority, top priority, Pisces. From God, yourself, and then yung ibang tao or bagay na yung susunod, Pisces. Okay? So, surrender everything to God. Surrender everything to God, and pag para sa'yo, para sa'yo. Okay? So, ano pa po yung message po? May mga posible pa po bang mangyari for Pisces sa araw na ito? Ayun. Yes, kasi meron tayo ditong you're dealing with, ayan, hala, nakatapat silang dalawa. 5 of Wands. This is a parang conflict card, Pisces. Conflict, away, arguments, okay? Kumbaga, iba-iba yung opinion, iba-iba yung side, iba-iba yung mga reasons, okay? So, ito yun, no? Magkatapat sila. So, pwedeng ito yung kinaka-stress mo, Pisces. Pwedeng you're a people pleaser. Pwedeng iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao, Pisces, kaya ka nasasaktan. Siguro madali ka maapektuhan sa kung ano man yung sabihin ng ibang tao, okay? So, sa mga ganyan sitwasyon, dapat alam mo na kung paano i-handle yon as controlling yourself, okay? And as you know how to value, kung ano yung nakalaan, kung ano yung worth mo, alam mo dapat, okay? It's okay to give, okay, whatever it is, mapakaibigan, trabaho, relationship, pero mag-iwan pa rin sa sarili. And you should know the limit, you should put some boundaries, you should know the situation, Pisces, okay? Maging vigilant, kasi this 5 of Wands, maraming tao dito, yung parang iba-iba sila, may mga opinion, may mga sides, may mga reasons, okay? And hindi maiwasang may conflict, Pisces. Kasi ito kasi is something like arguments or conflict card, okay? And natapat pa siya dito sa ating 9 of Wands. So, there's a possibility na meron nangyaring parang argument or something like medyo hindi ganun kagandahang sitwasyon, Pisces, na posibleng naging ganito. Okay, so, ang reading natin ngayon is putting yourself again in priority, Pisces. Okay, bottom of the deck, the moon. Ayan, no, meditation. Pagkakita ko nito, meditation, Pisces. Okay, kasi dito sa may paligid niya, medyo maliwanag pa. Pero sa loob ng mirror is madilim na. Pero yung kadiliman na yun, merong buwan na maganda. Okay, lumiliwanag sa gitna ng dilim. May mga stars pa dyan, Pisces. Okay, so, kung ano man yung sitwasyon niyo po, look at the brighter side. Okay, may mga, kumbaga, look at the bigger picture, Pisces. Look at the bigger picture in your situation. Tingnan mo yung sitwasyon mo sa ibang tao. Kumbaga, maging a third
person ka sa sitwasyon mo, Pisces. Okay, I don't know kung na-gets niyo po yun. Kumbaga, ikaw to, tapos, tingnan mo yung sarili mo from other persons. Kumbaga, isipin mo na ibang tao ka, tapos titingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Okay? Kung ano yung i-advise mo sa sarili mo para gawin niya. Okay? Ganon. So, look at the bigger picture, Pisces, for you to know on how to handle this 5 of Wands and 9 of Swords. Okay? Put some limits, put some boundaries, keep something for yourself, unahin yung sarili, control your emotion, and darating yung para sa'yo, Pisces. Okay? So, kuha tayo ng mga initials, random words, kung sino or ano po yung mga konektado for Pisces sa reading natin ngayon. Flower. Pwede merong connection sa bulaklak. Ano ba yun? Pwede mahilig ka sa bulaklak, Pisces. Tattoo. Oh, pwede may tattoo na may flower. Pwede meron ka nun, Pisces. Okay, so ano pa po? Yung message po, mga other information from this Pisces sa sitwasyon niya po niya na ito sa ating reading. Meron tayo ditong coffee. Pwede mahilig ka magkape, Pisces. And letter T, family, and Y. Tattoo, coffee, flower. Ayan. So, posibleng nandito, Pisces. Okay lang po kung wala. Okay? So, yun po ang ating reading for Pisces sa araw na ito. Naway nagustuhan nyo po. Huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel and click the bell button para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin. Okay? So, thank you, Pisces, and God bless!